Update tayo sa petisyong inihain sa Korte Suprema ng kampo ni dating Pangulong Duterte at ang latest update sa kanyang biyahe pa the Netherlands. Kausapin natin ang isa sa mga legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Attorney Panelo, welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali sa iyo, Raf. Opo, nakausap niyo na po ba ang Pangulo pagkatapos siyang maaresto at kumusta na po kaya siya ngayon? Paano mo makakausap yun? Hindi nga ako nakapasok sa Villamor Air Base. Kaya nila papasukin ng abogado. Kahit po sa telepono, hindi niyo po nakausap ang inyong kliyente? Paano mo makakausap sa telepono yun? Ginajump nila yung mga telepono namin. Yung nandun sa Villamor Air Base. Lahat po ng mga binanggit niyo, posibleng paglabag ito, mayroon ba kayong gagawing aksyon laban sa PNP? Unang-una, hindi lang paglabag. Alam mo, mas masahol po ito sa diktatorya ng panahon ng kanyang tatay. Sabagat noon, kami mga abogado, nakakapasok kami sa lahat ng detention center para makakausap namin ng mga kliyente namin. Ito hindi. Hindi lang kami. Hindi lang mga abogado. Senador ng Pilipinas, hindi nila pinapasok. Vice Presidente at anak, hindi nila pinapasok. O, ang tawag pa doon. Mas masahol pa sa diktatorya ng kanyang amayan. May kinalaman po kaya ito sa realidad na ICC po ang may hawak ngayon sa kaso? Hindi. Yan ay may kaugnayan sa gusto nilang pananatili sa kapangyarihan. Gusto nilang tirain yung mag-ama para wala na silang kalaban sa 2028. Yung mga ICC yan, ginamit lang nila yan. Paano po nila magagamit ang isang international court? May coordination po kaya sa kanila? Or sinamantala nila na meron ng arrest warrant? Paano niyo po masasabing ginamit nila ang ICC? Ginamit nila kasi gusto nilang tanggalin ang Pangulong Duterte at Inday Sara out of the political drama sa 2028. Merong ICC ngayon na gusto namang kunin si Presidente Duterte. Nakakita sila ng puwang. Kahit na dahil na kinontra nila yung mga sarili nilang mga pagpapahayag na walang jurisdiction ng ICC. So ginamit nila yun. Very convenient nga naman eh. Kaya sasabihin nila, hindi, ang Interpol kasi ang humingi ng request. Yung Interpol, gaya ng sinabi kong paulit-ulit na, yun ang mandato doon to only facilitate the arrest. Hindi sila nga mag-a-arrest doon. Ang mga pulis ng bansang hihingian ng taong gusto nilang makuha. Kaya madalis sabi, yung arrest warrant na nanggagaling sa ICC, maliban pa sa illegal nga dahil walang jurisdiction. Sinasabi ng iba na yung Interpol ay enforcement agency. That makes it worse. Kung ito'y ahente lamang ng ICC, ay yung principal, walang jurisdiction, lalo na yung ahente. So madaling sabi, illegal lahat ang ginawa nila. Illegal yung pag-aresto, hindi sila pinakitaan ng warrant of arrest, pinakitaan na lang sila nung detain na. So illegal yung detention. Illegal din yung ginawa, parang effectively kidnapping ang ginawa nila kay Presidente. Labag sa kanyang kalooban, nilabag nila ang kanyang karapatan, isinakay nila sa aeroplano at dinala sa ibang lugar. Iyon ay hubad na paglabag sa ligang batas. Kaya dapat ang managot doon, kung sino man nagutos, panagutin sa ating bansa. Kaya tumakbo kami sa Korte Suprema dahil Korte Suprema na lang ang maaaring makialam dito. Opo. Kaya ang hinihingi namin sa Korte Suprema, dalhin nila, ibalik nila ang Presidente at ipaliwanag nila, i-justify nila kung bakit nila ginawa yung mga illegal na akto nila. Yun nga po ang tanong. Hindi pwedeng sabihin na nawala na rito sa Pilipinas, wala nang jurisdiction, hindi po pwede yan. Kasi yung aktong illegal mo, kahit saan ka magpunta, susundan ka yan. Pero paano nga po masasaklaw ng Korte Suprema kung kapag nasa dahig na siya, lalo na at naka-detain na siya doon? Ano po pwede nyo maging recourse? Hindi. Problema na ng gobyerno yun. Kasi ang Korte Suprema, uutusan sila, ibalik niya. Problema niya kung paano niya ibalik. Kapag kayong gumawa ng mali at illegal, correct niyo sarili niyo. Ibalik niya. Kung hindi, mananagot kayo. Okay. Pero the fact is, papunta na po siya sa The Hague. Meron na po bang counsel ang Pangulo? Dahil, of course, hindi lahat po pwede maging abogado sa ICC. Meron na po ba kayong shortlist na alam? Pagkakaalam ko si Inday Sara, punta rin precisely para kumuha ng mga abogado para sa kanyang ama. Pero kayo po tutulong bilang mga abogado dito sa Pilipinas. So magtutulong po kayo sa The Hague. Ano po bang tawag ko sa ginagawa ko?
Yung pagdulog niyo po sa Korte Suprema, kumusta na po kaya? Meron ho kayang aasahan kayong tugon ngayong araw? Meron ho ba kayong naasahang magiging, kasi nag-utos na ng special raffle ang Korte Suprema kahapon? Alam mo, ang kaibahan doon sa pinail ng certiorari, yung kasi dadaan pa sa isang proseso matagal. Ang petition ng habeas corpus ay madalian yun. Under the rules, within 48 hours, mag-action agad ang Korte Suprema. Sa ngayon po, kukunin ko na rin po yung pagkakataon. May impormasyon po ba kayo sa kinaroroonan ng Senator Bato de la Rosa, lalo't posibleng siya raw yung susunod na kakasuhan? Hindi. Nung uli kami magkita sa Hong Kong. Nung nagkaroon ng pasasalamat event. Sa ngayon po, kumusta po ang mga kaanak ng dating Pangulo? Bukod of course kay Vice President Duterte na patungo na sa the Netherlands. Siyempre, nagdaramdam sila, nagngingit-ngit. Dahil nangyayari ito sa isang demokratikong lipunan, gaya na sinabi ko, mas masahol pa ito sa nakaraang Riming Marcos na sinabi nilang diktador. Again, meron ho ba kayong pinaplanong kaso na laban sa mga nag-utos nito na nandito pa sa Pilipinas na pwedeng may holding ang mga korte ng bansa para mapanugot sa sinasabi niyo mga paglabag sa pag-aresto dito sa dating Pangulo? Gaya ng paulit-ulit ko nang sinabi sa lahat ng aking payag, lahat na gumawa ng illegal na akto laban kay Presidente Duterte at laban kahit na kaninong tao, papanagutin natin sa hukuman. Aabot ho ba ito hanggang sa Pangulong Bongbong Marcos? Lahat yan. Kaya nga lahat di walang exception. Okay, sige po, malinaw. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Si Attorney Salvador Panelo. Sinusubukan po namin kontakin ang Malacanang at ang PNP kaugnay sa mga pahayag ni Attorney Panelo.